Diyos ay naroon, walang alirawan. Di mo tayo sa pagmamahal ng ating Pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa at sa aming nakapako sa krus. Dahil ang pag-ibig sa mamalaman, Diyos ay naroon, walang alirawan. Sa araw ng ito ay Linggo sa Pataon at Paresma, at isama sa ating mga palalangin ng salamat na naroon at Jen ng tayong pamilya, Eden Mark Ibarra pamilya, Karen Mark, Manny Gutierrez sa pamilya, Tobio, Las Piñas family, Ariana, Huayna Manalaysay, Evangelina Manalaysay, Beth Velasquez, Julita de la Rosa, Miriam Torres sa pamilya, Glenda Avila pamilya, Maribel San Dilibano pamilya, Kailina Neneti, Elisa Diaz, Dayan Marientos, Domingo Libario pamilya, Kagalingan ni Edna Andas, Dayan, Domingo Libario Jr., Leonardo, and Dayan Sr., Felicia Tobio, Lisa Victoria, Mr. Mankira, sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Pagkakiin rin na nawawasan ng Panginoon sa Kristo kung tayo at kalawin ng awa at tuwing. Panginoong Jesucristo, sa pag-aayong buhay para sa lahat, ipinamalas ng pagmalasakit at paglihan. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyo, huling pagkabuhay, pinatan mo ay pinananampalataya sa walang unang buhay sa kanila. Kristo, kawaan kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming pag-asa dahil sa iyong awa at pag-ibig na kami ay maaaring makapasok sa langit ng tahanan. Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan naman tayo ng Panginoong Jesucristo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at ipin tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga kawalingan, ikaw ay maibigin at pag-ihig sa tanan. Tinuturo mo na lunas sa kasalanan ay nasa usap ng pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa loob ng suway upang sa pagpapatirapan ng aming buhay sa iyong harap, kami laging maimamin dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan niya si Kristo kasama ng Espiritu Santo, ang sa walang hanggan. Amen. Magsiyong lahat ang kinig para sa Diyos. Unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin? Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may iinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi.
Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Ang tugon po, Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa, tayong inaalagaan. Tugon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakitang aking ginawang sila ang nakinabang. Tugon. Ikalawang pagbasa. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinungo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iba sa Diya, may kapwa ang saling, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damhin. Kung may naghihirap at tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoobi ka ng babae,
Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na magbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya nito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob aniya. Babalong at pagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi nyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus, wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Tugon ni Jesus, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang ikinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo, sinabi ng babae. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos at aming mga magulang. Kung sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang, dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyong tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ng kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila wala nagtanong kung anong ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanila ng mga alagad, Rabay, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, basta ninyo ang mga bukid, hinog na at handa na anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang nag-aasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan, iba ang nag-aasik at iba ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayong nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa kanya sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa pagtok ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, iniling na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng mga pakinggan siya. Sinabi niya sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa nalilid namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon. Mga kapatid,
Sa araw na ito na ika-third Sunday of Lent, dinaalala sa ating Jesus ang isang madalas nating makalimutan. Ano yon? Yung spiritual drink at spiritual food. Yan. Yung babae, nandun siya sa balon, hindi lang dahil uhaw siya sa tubig, kundi uhaw siya sa tunay na pag-ibig. Sa lahat po ng misa ko ngayon, in-explain ko bakit kakaiba yung karanasan na may babae sa balon. Diba? Kasi po, sa Israel, ang nag-iigib ng tubig, hindi ang mga lalaki, kundi ang mga babae. Tandaan niyo yan. Yun ang gawa ng mga babae. Mag-igib ng tubig, magtahi ng damit, at mag-bake ng tinapay. Yan ang gawain ng mga babae. At kailan umiigib ng tubig? Umiigib ng tubig ang isang babae pag siya ay dalaga na o dalagita na. Bakit? Siyempre, sabi niyo, mabigat yun eh. Hindi lang yun. Kapag ang dalaga ay umigib ng tubig, ibig sabihin, ready na siyang ma-in-love. Kaya ang lahat ng binata nakatambay sa gilid ng balon. Yan. Kaya pag ikaw ay gusto mong ma-in-love, mag-igib ka na ng tubig. At kung ikaw naman ay isang lalaki, mag-aabang ka ng balon, sa balon. Siguro kung tumambay ako sa balon, kanya naging pangit. Sabi ng isang biyuda matanda kanina, Father, manghihiram ako ng timba at ako'y mag-iigib. So siya ay nakapag-asawa na ng 5 at yung pang-anim na hindi niya asawa. Pero bakit nandun pa siya? Uhaw siya. Hindi lamang sa tubig. Uhaw siya sa tunay na pag-ibig. Kasi hindi pa siya nakakaranas ng forever. Subalit at the end of the gospel, hindi na siya uhaw. Bakit? Nakita niya na ang tunay na pag-ibig ay nasa Panginoon. Amen? Pansinin niyo po, karamihan ng mga naglilingkod sa simbahan, lalo tingin sa Pilipinas. Karamihan matatandang dalaga. Di ba? Tawag nga sa kanila mga manang sa simbahan. Di ba? Bakit? Sabi nga nung isang matandang dalaga na naglilingkod noon, ay naku, Father, sa Diyos lang sapat na. Kaya itong babaeng ito, kahit pansinin niyo, hindi naman siya nakasalok ng tubig. Di ba hindi siya nakasalok eh? Pupunta na siya sa kabayanan, nagmarites na doon. Binamalita na niya, uy, nakita ko ang Panginoon, siya na kaya ang Kristo. No? Kasi sinabi niya lahat ng ginawa ko. Alam niya na nagka-anim na siyang lalaki sa buhay niya. Alam niya na dati ay magkasundo ang Samaritana, Hudyo, pero nagkaroon ng hidwaan dahil ang mga Hudyo, puro ang dugo. Ang mga Samaritana, Hudyo din, kaso nag-asawa ng ibang lahi, kaya naging Samaritana. Sinabi natin ng Panginoon, bakit? Natuwa siya kasi ito na yung hinahanap ko. Okay? Natuwa siya at pinamahagi niya. Bakit? Ano yung nakita niya sa Panginoon? Una, ang Panginoon, hindi siya nilait. Di ba tayo? Naku, maloko yan. Naku, pangit yan. Naku, mahirap lang yan. Di ba? Naku, maraming mga bisyo yan. Naku, bumangera yan. Madali dating i-judge ang mga tao. Pero ang Panginoon, pwede niyang i-judge tayong lahat. Pero hindi nakatikim ng panghuhusga ang babaeng ito. Kahit sa kabila ng kanyang immoral na pamumuhay, hindi siya hinusgahan ni Jesus. Kaya napagtanto ng babae, ito ang Kristo. Our God is not a judging God. At yun ang mahalaga. No? Kasi pag hindi mapaghusga ang Diyos, masasabi natin yung ating mga naging problema.
Magagawa natin umamin sa ating kasalanan. Magagawa nating sabihin na, Lord, ito ako, nagkamali ako. At dahil doon, tayo ay magkakaroon ng puwang sa ating buhay na unawain ang kagandahang loob ng Diyos. Pangalawa po ito, si Jesus, siya ay nagbigay sa babaeng ito ng oras. Yung kanyang pananatili sa mga taga-Samaria ng 2 araw towards the end of the gospel. Ang nanatili pa doon si Jesus ng 2 araw. Bakit? Kung ang ramdam ninyo, kayo ay hindi kapareho namin, ngayon I will stay with you. Mananatili ako rito. Hindi ko kayo iiwanan basta-basta. Hindi ko lang kayo hindi hunyusgahan. Bagkus, binigyan ko pa kayo ng importansya. I've stayed with you. Di ba po? Pansinin ninyo. Pag kayo'y nagbalik bayan, yung mga tunay na nagmamahal sa inyo, hindi mo man bigyan ng pasalubong, matutuwa nun. Matutuwa na sila. Basta pumunta ka lang sa kanila. Amen? Tignan niyo, buhay, yung sa mga magulang natin, ako buhay po po, nanay ko. Sa inyo, sa mga magulang ninyo, buhay man sila, wala na sila. Di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pag tumating ka sa magulang mo, may ibibigay kayo, kung isa ka, ikaw matatanggap eh. Pero, pag nanatili ka sa kanilang tahanan, pinagtyagaan mo silang pakinggan, kahit yung kwento nila, paulit-ulit na lang. No? Nag-stay ka sa kanila. Tuwang-tuwa yun. Tuwang-tuwa yun. Bakit? You give importance to me na natili ka dyan. Halimbawa po kayo. Ibang pasalamat ang gagawin niyo sa inyong kaibigan. Pag sinabi mo, may party ako, punta ka naman. Anong oras sa party? Lunchtime. Tapos nakita mo, pupunta yung kaibigan mo. Alas 8 pa lang ng umaga. Sa loob-loob, wala ka pa ng luto. Tanghalian pa ang luto mo. Alas 8 pa lang nandito na to. Tapos pagdating doon, Mars, ano pa ba gagawin? Hindi ka, tulungan kita. Di ba? Tuwa ka kasi binigyan ka ng importansya. O kaya paano ba kayo kailangan gawin dyan? Kailangan ko bumili ng maraming beer. Ako nabibili ng beer. Tutulungan kita. Di ba? Binigyan ka ng importansya na natili. No? Inagahan ng dating. O kaya hanggang sa hugasan ng pinggan, nandiyan pa rin. Yun. Yun ang hinihintay ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Yun ang hinihintay ng Diyos na gawin natin sa Kanya. To stay with Him. Hindi yung pagpumasok tayo ng simbahan para tayo napapasok. Pag nasa kyesa, agitata. Pag nasa Giro, pag nasa Nakaran, tranquilo, relax. Pag sa kyesa, agitata. Ganun ba dapat? Hindi. Manatili tayo to stay with Him. Makibanding tayo sa Diyos. Si Jesus nakibanding sa mga taga-Samaria. Kaya mga kapatid, dahil doon, lahat ng mga taga-Samaria nagbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, pagbabalik loob ng mga taga-Samaria, paghilom ng relasyon na gawang natin, subalit ngayon ay muling nagkakaisa. 3 things na pwede rin mangyari sa ating mga tao, at sa Diyos, sa ating mga tao, at sa ating kapwa. Una, huwag tayong judgmental. Pangalawa, sikapin natin manatili. Pangatlo, huwag tayong mag-atubili na akayin ng lahat. Dahil pag tayo ay nanatili, nakibanding tayo sa isa't isa, ang epekto niyan ay laging kabutihan. Lagi. Kanina po bago ko dito
nagsisiksika na nga sa metro, nakaupo naman ako. Nag-browse ako sa Facebook. At yung isang post sinabi niya, ang hindi namin malilimutan pagtitipon. Bakit? Matagal na hindi nagkita-kita. Matagal na walang komunikasyon. Pero sinikap nilang manatili ng kahit isang maghapon at nahilo ang lahat ng sugat. Mga kapatid, ang pagkahilom natin sa ating mga sugat, if we will spend time with each other, at pag nahilom na ang sugat, hindi natin husgahan ang isa't isa, magbabalik loob ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumaman. Nang may 3 araw na buhay na mabili. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at uupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mabili ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo makapasok, makasalo sa tubig na ito. Ang ating buong tutugon, buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang pinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Ukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at magmamalasakit sa mamayang kanilang pinaglingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukay mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itinaas din namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tahimik nating ikita ang ating mga mata at sabihin sa Diyos sa ating personal na kahilingan. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin ay maging daloy ng iyong biyaya. Sa pamagitan ng Jesucristo namin tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang lahat
Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karanawan, sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan. Manalangin ulit ha. Para sa paghahayag ng bibigay kakalingan, kami ngayon ay masaya. Sisipagkalay, kalaking pagdalangin namin ng pamay naman, ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkilakap, at may tulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin ang mga iwan. At sumayin Taas ang Diyos sa iyong pusong diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan ng iyong Diyos. Marapat na siya ay sa Manalangin ang kapangyarihan, tunay ng marapat na ito ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Minabuti niya maging pinaiba sa amin upang ang sa katawang mabuhay sa dilim ay kanyang maakay sa kananalig at nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami pinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasal ay kanyang hinugasan sa tubig ng huling pagsilang upang malipangkok bilang ang kapatid niya sa iyong magkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kayo sa kalangitan, kami ay nagpupuli sa iyo at akin. Banal ka mo, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Aming buhay na buhay sa iyong kadakilaan. Ang naparito anak na siyang nagdang sa ulan. Sa pilay ay nagpalakan at nakiramay sa Maraming pala ang mga kagabatan at sa pamagitan ng iyong Espiritu yung pala ng kalapin ko upang para sa amin ang aming katawan at tulog ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagpilin sa loob ng pamitan doon, ginawa ka ng tinanay kaya sa lamang kanya. Pinagatihan niya yung inyong sa kanyang mga alagas na ang gawin yung lahat ng kanin itong aking katawan. Niyahan ko para sa iyo. Hindi naman matapos sa bakulan. Ginawa niya ang kalis. Uligan niya nila sa lamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sila. Tanggapin ninyong lahat ito. Ito ang kalis na aking dugo ng bago ko ng pagkatipan. Aking dugo din bubuhos para sa inyo para sa lahat. Sa ipagpapatawag ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pakilaan sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo na pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay ihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y bumati. Ang mga ginagawa namin ngayon sa kasala, sa pagkamatay ng iyong pagkabuhay ng iyong anak, itinali namin sa iyo tinapay ng ibibigay buhay at kalis ng tawag ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay nilirapat at tumayo sa araw mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na galat sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa niliyo namin Papa, at imano namin yung Bispo at nakaparihan. Alalahanin mo yung mga kapatid namin na hinay na may pag-asa, sila yung magbubuhay ngayong
lalo na sila Demetria, David Senior, Nominador Betty, Pedro Luis Andres, Juana Teresa Maximo, Sabina, Impulso, Florentino, Juanito, Maria Veronica, Marlon, Antonio Jr., Cesar, Leonardo Jr., Leonardo Senior, Dennis, Joselinda, Jerry, Andres Senior, Roberto, Sergio, Jenny, Andres, Candida, Zenaida, Emilia, Diviges, Felicitas, Juan, Ariel, Bienvenido, Lovina, Ovita, kawan mo sila tuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagkakapati kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na Maria Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Ciro, na nabuhay digno sa daigdig ng kalulutulog sa iyo. May pagtimang nawa namin ang pagpupuri sa karanasan sa pamagitan ng anak namin Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling ng utos sa pulo ni Jesus, ng Panginoon ng Diyos, ipayag namin ang alas ko. Pagkalooban ng kapayapaan ng tao, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan at takilang araw ng mapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa inyo ang apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, at kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasalan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ng sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ng pasado. Ang kapayapaan ang Panginoon ay lagi mo sa inyo. At sa Hindi kaya niya kapayapaan sa inyo. peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narin sa Kristo, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalay na niya ang sa kanyang banal na piging. Panginoon, makarapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling. Bilang pula-pula kita sendiri. Isuon ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain sa pag-asa, pananalig at pag-ibig. Panginoon, kami iyong pamanalangin. Tubig ka ng buhay, Espiritong banal, dumadaloy, lumubuhay sa banal mong sambayanan. Isuon ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain sa pag-asa, pananalig at pag-ibig. Panginoon, kami iyong palakasin. Isugo mo po ang iyong Espiritu at kami ay muli mong likhain. Panalangin tayo. Ama na yung mahal, tinatanawan mo lahat ng tao na sinisilang sa templo sa kalooban
upang ang dapat namin isalot sa iyong kinalulugod ay lagi namin sa isip at ikaw ay aming wagas na mahimig. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po sa harap ang lahat ng mga babae. Dahil kung may Women's Day, lahat ng mga babae ay ating Women's Day. At tayo po mga lalaki, ilan ng ating kamay, ilan ng pala sa kasiyahan. Ama na yung mahal, basbasan mo po ang lahat ng mga kaihan na sa iyong mga kapal. Itulog mo po sila ay patuloy na maging maunlad sa pananampalataya sa iyo at laging umiibig sa kapwa-tao, lalo din sa kanilang pamilya. Parapatin mo po sila ay magkaroon ng mga biyaya sa buhay nito na kanilang magagamit para sa lalong nagpuputi na kanilang pagkilos. At higit sa lahat, ilayo mo sila sa anumang sakit, kapighatian at kapahatan. Ang lahat na ito ibihiling namin sa iyo sa kanan sa Kristo aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating mga kababayan. Paalala po sa lahat. Una po, sa tayo, ang ating pong susunod na misa dito ay sa Palm Sunday. March 29 po yun. Magsisimula tayo dito sa loob, hindi lang po lang, dito sa may hagdan. Doon po tayo mga 6:45, magka-second kayo doon, magdala na kayo ng inyong mga olibo. Tapos sa position tayo po sa dito. Kung marami tayo tayo sa malaking simba, kung ganito lang tayo ng konti, pero pag sabihin po na ang isa nitong Tagalog ay sa March 29, Palm Sunday. So, doon din natin malalaman yan. Kung meron tayong isa ng Bebe Santo at linggo ng pagkatupay regarding sa schedules natin dito. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga lectors, sa ating mga organizers na lagi na yan. Thank you very much po. At lagi po katandaan na ang banal na misa, natin dito ay hindi lamang isang sakramento, natatagal natin si Cristo, hindi sa lahat. Dito rin tayo nag-ipon bilang isang sambayanan na bagamat malayo sa ating lupang pinuhat, tayo ay nagdadala at tinatangay natin dito ang tibay na pananampalataya na meron tayo. And that is something na dapat ipawala ninyo sa mga anak ninyo kahit sila ay dito na tumubo. Kasi para hindi makalimutan ito yung lahi natin, naniniwala sa Diyos at hindi makikipag-wensyahan yung kanilang kultura dito na okay lang kayo. Okay lang na. Kahapon po, ako'y nalungkot, ganang inaayaw ng simba ng kabataan babae, ay hindi niya, walang sa Pilipina, yung babae na inaaya ko, sabi niya, Mother, sa kama lang po, ay mga nagkiligan, Pilipina din, ay isa na agnostic. Pilipina din sa agnostic, pwede may just pwede ko. God is just a relative. Ibig sabihin, hindi, parang depende na natin. Wala din ilagay dito. Sana po, hindi maging gano'n yung ating mga kataan. Kaya I encourage you to bring your children, everybody here, para tayo ay talaga maging malapit pa rin sa Diyos. Ito ba yung pala? Sumayin ng Panginoon At sumayin ng na may pagkalay ng pinatagay lagi ng pagmahal ng Diyos. Ama, dala ang Espiritu Santo. Amen. Wala pa tayo maglalakot dahil ito ng Quaresma. Isa po tatandaan ninyo. Sa March 29 po ang ating pabasbas ng March celebrants. Ito ay nagbasbas na tayo ngayon ng mga kababayan. Taglay ninyo, sige po tayo. Kaya pa ang tulong ni Cristo. Salamat sa Diyos.
President Prada, parang Prada bilang para sa Pesta del Pueblo. Sa March 29 po, ay March 7.